Sa kahabaan ng Moriones, Tondo, matunog daw ang kainang ito. Hindi lang sa malutong nitong balat na katakam-takam, kundi pati sa laman nitong talaga namang malinamnam. Na may kasama pang mainit na sabaw on the side. Kaya naman ang kainan, viral online. Pinaka-paborito kong karinderya. Trupa, yung lechong kawali ni Nanay Elsie, isa to sa mga pinakamasarap na nakainan ko ng lechong kawali at yung tumbong na ito. Ito ang kanilang lechon kawali na 100 piso at sinabawang tumbong ng baboy na 80 pesos. Lugaw pala ang tinda niyan, kumakain na ako dito eh. Tapos nagkanin na sila. Wala ka masabi eh, labit. Sabi na swabe yung ulam nila rito. Kung dati umaga hanggang tanghali lang sila kung magtinda, ngayon 24 oras na silang bukas. Kung sa araw-araw ko lang kayo makikita dito, okay na. Paano naman kaya ito nagagawa ng tindera? Gayong 64 anyos na siya. Alas 4 pa lang ng umaga, gumagayak na si Nanay Leslie para magtinda. Usod ko lang ho ito at masakit yung tuhod ko eh. Hindi makalakad mabuti. Pag wala nito parang nahirap po ako lumakad. Yung ito ho, gamot sa high blood, diabetes, tapos yung sa puso. Nire-ready ko na to talaga para pagka nakakain ako ng konti, pwede ko nang inumin para hindi masyadong atakihin ako ng hika. Gumagamit ako nito. 2 sa umaga, 2 sa gabi yung pump. Kahit hirap na sa paglalakad, sige pa rin si Nanay sa pagtitinda. Morning. Kahit pagsabihan pa siya ng mga anak. Pag hindi ako nagpupunta sa tindahan, parang nahanap din ng katawan ko eh. Kailangan lumabas ako. Kahit masakit yung tuhod ko. Kasi gusto ko makita yung mga kung matumal o hindi. Ano pa? Dahil na rin sa kanyang edad at hirap sa pagkilos, kung dati siya mismo ang nagluluto ng halos 1 oras sa lechon at mano-manong nagtatanggal ng dumi sa tumbong ng baboy, ngayon, siya na lang ang tumatao at tumitikim sa mga niluluto ng kanyang mga empleyado. Pinapasarap po talaga yan. Lechong kawali ho namin para malutong, para masarap. Yun ang hinahanap ng mga customer namin. Kasi para may sabaw daw. Yung tumbong ng baboy. Kaya kailangan linisin bago mo iserve. Tinitikman ko talaga, inaamoy ko. Hirap man sa kanyang sitwasyon, hindi binitawan ni Nanay ang kanilang negosyo. Sa katunayan, 3 dekada na nga raw siyang laman ng kalsada. Naghahangad na masungkit ang panlasa ng masa. Pero hindi raw ito madali ha. Simula ako magtinda ng lugaw palabok, tokwa baboy. Pero dahil sa hirap ng buhay at kapos sa pambayad ng matrikula ng mga anak, hindi na raw ito kayang tustusan ng simpleng lugaw lang. Subok ako magtinda ng kanin tsaka yung mga ulam-ulam. Kaliwat kanan ang utang ko noon eh. Akala ko college, ganun lang. Yung pala, tumataas din yung tuition. Kaya naman katuwang ang kanyang asawa. Sinimulan nilang magtinda ng lechon kawali at tumbong. Ang mga pagkain daw na ito, pangmasa. Kaya naman naniwala sila noon na pag ito ang kanilang tininda, siguradong papato. Yung asawa ko dati, talagang tumutulong naman sa akin yun. Ilalabas yung kariton namin, lalagay sa gitnang ganyan. Saka siya papasok sa trabaho. Pero noong 2012, ang masaya nilang pagsasama, naudlot nang bawian ng buhay ang kanyang asawa. Yung may diabetes ho siya, naputulan siya ng paa. Komplikasyon na sa baga. Ako na lang ang nagsabi sa kanya nung mamamatay na siya na ako na bahala sa mga anak mo. Yun, pinikit niya na yung mata niya. At ang kanyang naging bagong katuwang, ang bunsong anak na si Jomel. Talagang may kulang na po talaga sa amin nung time na yon. Pero si Nanay naman, ginawa niya talaga ng parang nanay, tatay na din at the same time po. Pagbalik namin, pagtas ng pandemic, wala, mahina na po yung kita. Sabi ni Nanay, parang siya nag-encourage sa akin,
doon ka na lang sa labas, magtinda ka na lang. Kung ang tinda natin na umaga, tinda mo na lang din ng gabi. Worth it naman daw ang lahat ng pagod at sakripisyo dahil mula sa 5,000 na benta kada araw noon, nadagdagan ito at kumikita na ng halos 13,000 ngayon. Kaya maging ang kanilang mga empleyado, nananatiling malaki ang pasasalamat sa kanila. Sobrang maraming salamat. Kasi syempre, di lang naman ako yung natutulungan, pati yung pamilya ko natutulungan din. Nag-aaral pa lang ako ng high school, nagtatrabaho na ako sa kanya. Marami akong nalaman sa kanya tungkol sa pagluluto. Pero ang pinaka-pinagpapasalamat daw ni Nanay Elsie, ang mapagtapos ang kanyang 2 anak sa kolehiyo at makapagpundar ng sariling bahay. Mula sa maliit ng tindahan noon hanggang sa naging kilalang kainan na ngayon, ang sikreto raw ni Nanay Elsie sa negosyo? Sipag at tiyaga lang ho. Unang-una sa taas. Pagising mo pala sa umaga, yun ang hinihiling ko, tsaka pagdating ng gabi. At kung meron ng araw na gusto pa siyang pasalamatan, ito ay ang kanyang asawa na nagsilbi niyang inspirasyon. Kaya naman ilang araw bago ang 11 anibersaryo ng pagkamatay ni tatay, bumisita sila rito. Kasama ko yung anak mo. Ay, hindi ka pa rin namin nakakalimutan kahit paano. Maraming salamat sa paggabay lagi. Alam ko hindi niya kami talaga pinapabayaan. Lagi pa rin namin siya kasama. Morning, Babu. Marami mang pagsubok na hinarap si Nanay Elsie dahil sa kanyang sipag at tiyaga, nagbunga ito ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Katulad ng kanyang panindang lechon at tumbong. Matagal man ang preparasyon, worth it naman to enjoy.